Dinadal ni Atty. Chris Villanueva ang telephone number na kabisado nito kahit natutulog. Nanginginig ang kamay nito. Kung dahil sa takot, inis o tensyon, hindi masabi ng abogado. Ngayon lamang kasi ito nakatanggap ng death threat. Masyado itong na-shock dahil wala naman itong kagalit o inagrabyado para pag-isipang sirain ito. Maliwanag ang nakasaad sa note na nakastaple sa isang sobre na may lamang mga larawang gumimbal sa matinik at matalinong manananggol. Nakamakinilya ang note at ganito nakalagay. Kung ayaw mo makarating sa kinauukulan ng mga larawan, mag-resign ka na agad sa iyong pinapasukan. Ganoon lamang kasimple ang note. Ganoon lamang ka-stupid at kamisteryoso sa loob-loob ni Chris. Blackmail. Pure and simple blackmail. Pero sino ang naghahangad na maalis ito sa law office nila? Kung saan ito isa sa mga senior partners. Kasundo naman ito ang lahat ng mga kasamahan. Mula sa founding partners na si Atty. Noel Garcia hanggang sa janitor ng opisina. Nagmamadaling sumakay sa kotse nito si Chris nang mapansin ang sobrang nasa ibabaw ng driver's seat. Nangunot ang noo ng abogado at hindi maganda ang naging pakiramdam nito. Nang damputin ang sobre at makita ang laman nito matapos nitong basahin ang note at nakastaple doon. Naging palaisipan din dito kung paano nailagay sa loob ng kanyang sasakyan ang sobre. Sarado naman ang bintana ng kotse at nakalock ng mga pintuan nito. Pero the fact is, may nakagawa ng paraan para mailagay doon ang blackmail note, together with the enclosed intimidating pictures. Halos malaglag ang mga panga ng abogado nang makita nito ang laman ng mga larawan. Bed scenes ang nasa mga larawan. Isang lalaking hubad at hubad din ang kapareha nitong babae. May isang larawan na talagang lantad na lantad ang mukha nila dahil nag-pose ang babae at ibiniling nito ang ulo ni Chris para mapaharap sa kamera kahit nakapikit ang abogado. Halatang tulog ito ng kuna ng mga larawang iyon o sinadyang pinatulog sa loob-loob ni Chris. Dahil ang bidang lalaki sa larawan ay siya, si Atty. Chris Villanueva. At ang babae ay yung ball dancer na nahuli ng mga raiding team ng anti-vice squad na nagsasayaw ng hubad sa isang club. Si Chris ang kinuhang abogado ng may-ari ng club sa reklamong abuse of authority. Sa panig ng mga pulis, dahil wala yatang warrant of arrest o permit ang mga ito nang isinagawa ang raid. Kung paano nagawa ng blackmailer na pagsamahin sila sa ganoong kapangit na sitwasyon nang hindi maubos maisip ni Chris. Kahit kailan ay hindi nito nakakasama ng nagsosolong na sabing ball dancer. Nakausap nito ito nang magtanong ito tungkol sa raid, pero doon nasa kulungan ng babae sa presinto. Kaya imposible talaga. Alam ni Chris na isinetap siya para may magamit ang blackmailer laban dito. Hindi ito maaaring mangyari. Naisip ni Chris. Sumagot ang operator na answering machine na palaging nakakausap ni Chris tuwing tatawagan nito si Alex Delgado, ang may-ari ng isang pribadong investigation agency na palaging nagsasagawa ng lihim na pagsisiyasat sa mga witnesses o iba pang mga taong kasangkot sa mga kasong hinahawakan ni Chris. Si Atty. Chris Villanueva ito. Sabi niya sa operator, "Please tell Alex to see me at the usual place at 6 o'clock this afternoon. This is an emergency." Sa halip na kumain nito sa labas tulad ng balak nito, hindi na itinuloy ng abogado ito. Muli itong lumabas ng kotse at bumalik sa kanyang opisina. Pasado 12:00 na ng tanghali, pero dinatnan pa ni Chris ang kanyang sekretarya na nagme-makeup behind her desk. Halatang nabigla ang dalaga na makitang bumalik ang boss nito. "May nakalimutan ho ba kayo, sir?" Tanong nito. Nahalata ng sekretarya na madilim ang anyo ng mukha ng abogado. "Wala, Maxine. Ayaw ko na lamang lumabas dahil tila napaka-traffic." Pagsisinungaling ng lalaki. "Oh, bakit hindi ka pa kumain?" "Susunin po kasi ako ni Luis. Kakain kami sa labas." "Ganun ba? Okay. Pero pakitawagan mo nga ang canteen before you go. Sabihin mong dalan ako dito ng lunch, ha?" "Ano ang gusto niyong ulam, sir?" "Kung ano ang gulay nila. Isang order nito, isang order ng adobong atay at balon-balunan. Fruit salad at 2 order ng kanin. Sabaw at coke." "Sige, sir." Dinampot ni Maxine ang receiver ng telepono. "Huwag kayong magmamadali ng boyfriend mo sa lunch. Take your time. Pwede kang malate. I won't
won't be needing you for the next 2 or 3 hours. Nako, thanks sir. Pumasok na si Chris sa kanyang opisina para kalmahin ang sarili at na makapag-isip ito na maayos. Kailangang malaman nito ang punot dulo ng problemang ito. Sa mga sandaling ito, kailangan ni Chris ang isang makakausap. Dito nito na-realize na mahirap din palang walang girlfriend na maaari nitong takbuhan para isangguni ang problema nito. 30 years old na si Chris. Siya ang pinakabata sa mga senior partners sa kanilang law office. Pero madalas na siya ang pinakahuling nanananggol na lumabas tuwing hapon. Madalas itong mapagabi. Bakit hindi? Madalas itong sabihing walang asawang naghihintay dito sa kondo na tinitirhan. Palagi nitong sinasabi sa sarili na kontento na ito sa buhay dahil maayos ang karir niya. Ngunit ilang gabi na rin ngayon na nakakaramdam ng matinding kalungkutan at pangungulila si Chris sa pag-iisa nito. Napapansin na nito ang kahabaan ng mga gabi at ang mabilis na paglipas ng mga araw. Ang pinaka-close dito ngayon ay si Alex Delgado, yung lady detective na naging kaklase niya dati sa law school. Abogado din si Alex at naging regular agent siya ng National Bureau of Investigation. Naging mahusay ito sa kanyang trabaho at maraming mga kasong nalutas ng dalaga. Pero bihirang humantong sa pagkamit ng katarungan ng mga biktima sa mga kasong hawak niya. Dahil naaareglo ang mga ito hanggang sa madismiss. Dahil sa mga pangyayaring ganito, Alex became so disgusted and frustrated na nagbitiw ito sa tungkulin. Hindi niya matanggap na kaya ng salapi na baliktarin ang mga pangyayari. Na ang mga biktima na pakadalasan ang hindi nagkakamit ng katarungan. Dahil napakahusay sa detective work si Alex, ipinasya ng dalagang abogado na matayo ang sarili niyang investigation agency. Halos walang kasong hindi niya nalulutas sa husay niya manaliksik sa lahat ng anggulo na isang kaso tungo sa ikalulutas nito. Nagring ang telepono ni Chris. Hello? Message from Alex. Anang tinig mula sa kabilang linya. Doon daw kayo magkita sa rooftop restaurant at hindi sa dating lugar. Ibinaba na ng tumawag ang receiver. Bakit kaya? Lihim na naitanong ni Chris sa sarili. Alex. Pinagnilay ni Chris ang dalaga sa isipan nito. Para sa kanya, misteryosa ang dati ng dalaga sa kanya. For the last 2 years that he had been doing business with her, dalawang bagay lamang ang titiyak ng abogado sa pagkatao ni Alex Delgado. Napakahusay ng abogada sa detective work. Ngunit weird ito at misteryoso. Kaiba ang mga pamamaraan nito sa mga pagtupad ng trabaho nito. He thinks that her modus operandi is crazy. Pero wala pang kasong hinawakan ng babae na hindi nalutas. At napakaganda ni Alex. Madalas sabihin ni Chris sa sarili na liligawan nito ang dalaga. Pero somehow, he could not get around to doing this. Dahil masyado itong devoted sa trabaho at ganoon din naman yata si Alex. Napangiti si Chris. Sa kabila ng problema nito nang ma-realize nito na magkikita sila mamayang hapon ng magandang lady detective. Panay ang tingin ni Chris sa relo nito habang nakaupo ito sa mesang ipinareserve sa rooftop restaurant. Isang class at eleganteng restaurant sa pinakamataas sa palapag ng isang gusali sa Makati. Nakainom na ito ng kape at 2 bote ng beer. Pero wala pa si Alex. Maya-maya, tumayo mula sa isang mesang isang matangkad at slim na babae nakasuot ng uniforme na nagtatrabaho sa bangko. Nakasalamin ito at nakapusod ang buhok. Halatang conservative at isnabera. Lumapit ito sa naghihintay na si Chris. Good evening, Attorney Villanueva. Kanina ka pa ba? Kunot noong hinagod ng tingin ni Chris ang babaeng bumati dito. At ngayon ay umupo na sa silyang katapat nito sa mesa. Bakit tila may inutusan yatang iba si Chris? Bakit tila may inutusan yatang iba si Alex para kausapin ito? I beg your pardon? Tingnan mo to. Kanina patingin ng tingin sa relo niya pero ngayong narito na ako. Hindi ako kilala. Maktol na babae and flashed him a very charming smile. Alexandra? Alex? Yes. Alexandra is still my full name and Alex is my nickname. Ikaw nga ba yan? Bakit ganyan ang suot mo? Nagtatrabaho ka na ba ngayon sa bangko? Para ka naman bago ng bago. Alam mo namang expert tayo when it comes to disguises.
Balat kayo sa Tagalog. Bakit? May problema ba sa ayos ko? Napailing si Chris. Of course, wala. Nabigla lamang ako, pati sa ayos mo. Mukha ka matandang dalagang guro. Good. Successful pala ang effective ang aking disguise dahil hindi mo ako nakilala. Iyan ang gusto ko talagang mangyari. Ikaw talaga? Paano mo ba naisip ang lahat ng ito? It's my job. Ngayon, ikaw ang may problema. Kaya mo ako tinawagan. I think ako ang dapat na magtatanong. Mag-order na tayo ng pagkain dahil gutom na ako and you can tell me the problem habang kumakain tayo. Of course, napatingin si Chris. Pagdating ng kainan, alam nito na mahilig kumain ng dalaga. Malakas ngang kumain nito kaya nagtataka ang abogado kung paano nanatiling slim ang dalaga. Talagang pagkain pa rin ang hilig mo, ano? Saan mo ba nilalagay ang kinakain mo at hindi ka tumataba, ha, Alex? Of course at yan ko. Pero agad siguro nga nawawala dahil sa laki ng konsumisyong inaabot ko sa aking trabaho kung minsan. Seafoods ang ino-order nila dahil ito ang paborito ni Alex. So, what's the problem this time? Sino ang kliyente mo na gusto mong imbestigahan ko? Hindi ito tungkol sa kliyente. Dahil ako ang may problema, Alex. Ikaw? May problema? Let me guess. Babae. Of course not. May nagbabanta sa buhay ko. Blackmail. Tinignan ni Chris ang paligid. Wala ka bang napansing nakasunod sa iyo o titingin-tingin dito sa mesa ko? Wala. Sa katunayan, kanina pa ako dito. Nauna ako sa iyo at naupo sa isang mesang malapit dito. Nakita kitang dumating at tininan kong mabuti kung may nakasunod sa iyo o may naghihintay. Pero the coast is clear. Wala. Thanks. Bilib talaga ako sa iyo. Minuksan ni Chris ang briefcase nito at iniabot kay Alex ang sobrang may mga larawan at pati ang nagbabantang sulat na nakastaple dito. Tinunghayan ito ni Alex at taas ang mga kilay na tumingin kay Chris. Totoo ba ito mga nasa larawan? Maang na tanong ng dalaga. Hindi. Hindi ikaw to? May kakambal ka at identical twins kayo? Nagkamot ng ulo si Chris. Wala. Ako ang iyan pero hindi ko alam kung paano ako nakalagay sa ganyang sitwasyon. Maniwala ka sana. O sige, assuming na naniniwala na nga ako. Anong ibig sabihin ng blackmail note na ipadadala nito sa kinauukulan ng mga larawan? May asawa ba ang babaeng ito? Ewan ko, hindi ko kilala yan. Isang ball dancer iyan sa isang club na niraid ng mga pulis dahil sa nagpapalabas nga ng mga malalaswa. Hubot-hubad ang mga nagsasayaw dito. Hinuli ng mga pulis sa mga lahat ng babae doon, including that one in that picture. And then, ako ang kinuhang abogado ng may-ari ng club na si Mr. John Ray Chongson. May kaso din itong isinampa laban sa mga pulis na nag-raid. Isinalaysay ni Chris sa mga detalye ng raid at ang sandaling pakikipag-usap nito sa ball dancer habang nakakulong ito. Ano yung kinauukulan na binanggit sa blackmail note? Baka sa mismong opisina namin sa founding partner na si Attorney Garcia. O baka sa tabloids para hiyain ka. Para may skandalo ka. Nanlamig si Chris. My God, wag naman sana. That's the worst that can happen to me. Masisira ako at ang karir ko. Definitely. So, anong gusto mong gawin ko? Ang alamin kung sino ang nagpapadala ng blackmail note. Any suspect that you have in mind? Umiling si Chris. Wala nga eh. Maliban na lamang sa mga pulis ng raid o ang may-ari ng club. Pero na naman ang mapapala ng mga ito? Wala naman, di ba? Ewan ko, pero naguguluhan ako. Alex, tulungan mo ko. I will. Pero saan tayo magsisimula? We are on a blank wall. Sandaling nag-isip si Chris. Habang sinisimsim nito ang alak na in-order, nakasimangot ito in deep thought. Gwapo kahit na nakasimangot? Naisip ni Alex. Nadama ng dalaga na high na naging abnormal na naman ang mga pintig ng kanyang puso. Palaging nangyayari ito tuwing magkikita sila ni Chris. May lihim siyang pagtatagi sa gwapong abogado. Alam ni Alex na hindi tama ang nararamdaman niya dahil kliyente niya ang abogado.
Ngunit matalik din niya itong kaibigan at naging magkaklase sila nang kumukuha pa sila ng law course. At normal lamang naman na magkaroon ng crush ang bawat tao, hindi ba? Over the rim of her wine glass, pinagmasdan ng lady detective ang kaharap. Mula sa maitim at makapal na buhok ni Chris hanggang sa broad chest nito. Broad-shouldered and all, yet lean with just the right muscles. Makisig si Chris Villanueva. Attractive and with lots of masculine appeal. Makalaglag puso. On top of all his physical qualities, matalino ang abogado and very successful in his profession. Isang tingin lamang mula sa abogado ay tumatalbog-talbog na mabilis ang puso ni Alex. Ano bang nangyayari sa akin? Sa loob-loob niya. Hindi siya para sa akin at hindi ito ang tamang lugar para kiligin ako. Lihim na napangiti si Alex nang maisip niya kung ano magiging reaksyon ni Chris kapag natuklasan ito ang iniisip niya sa ngayon. Ano nga kaya mabuti natin gawin? Pinukaw ng tinig ni Chris ang pag-iisip ni Alex. Kailangang makilala ko to at mapakiramdaman ng lahat ng kasamahan mo sa opisina at ang mga taong malapit sa iyo. Anang dalaga. Ngunit sa isang dismuladong paraan, yung hindi nila mahahalatang they are under observation. Madali iyan. Magpanggap kang girlfriend ko. Pumunta ka sa opisina at sunduin mo ko. Sumama ka sa akin sa mga parties para makilala mo ang mga colleagues ko and business associated, as well as my clients. Iniisip ko na rin yan pero huwag muna ngayon. Is it too abrupt na bigla ka na lamang magkakanobya? Kung nasa office ninyo ang suspect, makakalata ito. Alam mo ba kung sino ang may-ari ng club na ni-raid? I understand na pag-aari daw ito ng Oregon Group of Companies. Chinese yata ang nasa pamunuan nito. Pero hindi ako sigurado, Alex. Well, that is some start. Kilala ko ang may-ari ng Oregon Group. Titingnan ko kung may kaugnayan sila sa mga pangyayari. Kailangan mo ba ng advance para sa mga panggastos mo sa paglalakad-lakad? Hindi na muna. Ibibigay ko na lamang sa iyo ang mga invoices na magagastos ko, together with my usual bill. Huwag mo naman akong singilan na mahal, ha? Napakalaki ng siningil mo doon sa Zergo case. Huy, Villanueva. Nagkatrangkaso ako sa pagkakabasa ng ulan habang inaabangan ko ang target natin sa kasong iyon. Nabinat pa ako pagkatapos. Halos nauwi sa doktor at mga gamot ang binayad sa akin. Tumawa si Chris. Binibiro lamang kita. Ikaw naman, sumiseryoso ang mga abogado. Alex, gusto ko sanang ipakiusap na tulad ng dati. Please keep this matter confidential. Sa ating dalawa na lamang ito. Of course, kailan ko ba ipinagkanulo ang aking kliyente? Lalong-lalo ka na, Chris. You are a very special client. Tumingin si Chris sa magagandang mga mata ng kaharap na may makakapal at malalantik na mga pilik. Halata ang ganda ng mga mata ni Alex kahit nasa likod ng makapal na eyeglasses na suot niya ngayon. Her almond-shaped eyes are her best asset. Muling tinignan ni Alex ang mga larawang nasa loob ng sobre at nabibirong napasipol. Wow, you and the girl are both sizzling here. Magpipiesta talaga ang tabloid na pagdadalahan nito sa blackmailer. Hindi napigil ni Alex ang mapahigik-hik. Huwag mo akong biruin ng ganyan, ha? Kinakabahan na talaga ako sa maaaring magawa sa akin mga larawang iyan. Maya-maya ay ngumiti si Chris. Hindi bale sana kung ikaw ang kasama ko riyan. Kahit na mapalagay pa sa front pages ng mga tabloids, hindi sasama ang loob ko. Namula si Alex at hinanapan niya ang kausap. Pero sa kanyang line of work, sanay makipagbiruan sa mga lalaki ang lady detective. Abogado din siya at sanay makipagtalaktakan sa hukuman. Hindi ako kasing sexy ng kapareha mo dyan. Ganting biro nito. Kaya hayaan, sa pagod mo, tulog ka ng kunan kayo ng mga larawan. Nagkatinginan sila at nagdawanan na lamang. May natatandaan ka bang incident na maaaring maglagay sa'yo sa ganyang sitwasyon? Think, Chris, mahalaga ito. Well, na mag-usap kami na may-ari ng club na si John Ray Chongson, pinakain ako at pinainom. Naginuman kami. Nakaramdam akong medyo nahilo ako ng bahagyapang pauwi na ako.